Ng araw po, meron akong share sa inyo, Nissan Sirena po ito. So, ang pinaka-concern ni Sir, may pag lumiliko siya, may tunog. Tapos, ito talaga main concern niya. Yung CB joint na yan. Yung CB joint po na yan, o yung drive shaft assembly na yan, nakakailang beses ng palit si Sir ng CB boots kasi lumuluwa ng lumuluwa. Tapos, yung nakita namin, yung pinacheck niya, yung mga nakalagay dito is yung cable tie o plastic strap. So, sa akin kasi po, hindi ko ina-advise na plastic strap o cable tie ang gamitin nyo dyan. Gawa ng lumuluwa po talaga ng lumuluwa yan. So, hindi naman yung nag-issue niya. Ang naging issue niya, nakita ko, yung boots niya, yung nakasalpak sa kanya is hindi para sa kanya. So, sa madaling sabi, mali yung nailagay. So, nangyari kasi nun, nasalpakan siguro ng nasira yung boots ni Sir, tapos merong nagpalit, pinilit na lang kahit hindi siya ganong sukat o maikse. Nung nasira yun yung gagawing sample. So patuloy papalit talaga. Kasi po pag lumiliko ka, ito gumaganon din yan. O syempre imagine niyo kung maikse yung boots niyo, luluwa ng luluwa. So, ito eh. Kabila yung mas malakas. Ayan o, talsik po ng grasa yan. So, nakapagpalit na rin si Sir ng CB joint dahil natuyuan nga ng grasa. Kaya nagpalit na siya ng CB joint kasi natatapon yung grasa. Ang gusto niya, Sir, matuldukan na yung problema niya. Sabi ko, Sir, yung nakasalpak sa inyo, hindi ho para sa kanyang yung boots talaga. So parang ginawan na ng paraan para magkasya. O yung unang-unang naikabit dyan, mali talaga. Yun na yung nasunod na nasunod. Kaya pakalas ng pakalas. So ito lilinisin na lang namin. Ito pala, nilagyan na nila ng ano. Kasi paluwa ng paluwa. Ito, ano to eh. Hose clamp. Nilagyan na ng alambre. Ganun pa rin. Paluwa pa rin ng paluwa yung boots. Natatanggal pa. Kasi ito po, ang buhay niya talaga yung grasa. Yung nagsisilbing lubricant niya. Para hindi magkaroon ng metal to metal contact. Para hindi masira yung metal. Ngayon, pag natuyo yan, saka masira. Eh, mahal pa naman doon CB joint dahil lang dito sa boots na yan. Mura lang naman yung boots na yan. Tapos, ulitin ko, huwag po kayo magpalagay ng ng cable tie. Pero choice niyo yan. Sa inyo naman yan eh. Laging metal lock. Mura lang naman din ang metal lock niyan eh. Tapos may tools naman para diyan, para maikabit. Tapos pag nagpa-repack ng CB joint, huwag niyo padudukot. Kasi yung repack ko ng CB joint, para sa akin, ibababa talaga. Gagaya nito. Kasi sabi ni Sir, kwento ni Sir, dinukot lang daw, inangat yung boots, nilagyan ng panibagong grasa. Hindi yung repack yun. Ang gagawin dyan, lilinisin maigi, ibababa, tapos sasalpakan ng panibagong grasa, tatanggalin yung mga luma. Ayun yung po sinasabing repack para sa akin. Ngayon, kahit ano pong pyesa, basta hindi para sa kanya, hindi tatagal yan. Kaya kumbaga, masisira rin kaagad kasi hindi naman talaga para sa kanya. Kaya nga may mga yun eh, may mga, yung iba kinukuha yung chassis number para tumugma yung pyesa, tsaka yung model. So, as per sample, minsan hindi tutugma kasi kagaya ng sabi ko, posible yan na isalpakan ng maling pyesa tapos yun na yung nasunod. So, ito layo na eh. Nung kasi di ko na nakuha ng video, batak na batak to. So, hindi ganyan, hindi kurba na ganyan. No? Kasi parang nag-bend siya, mahahatak niya, paululukot. Yan ang nangyayari, pag bend niya, unat na. So, iilahin niya. Okay? So, yun lang. Para ma-encounter nyo. CB boots po, mahalaga yan. Ayun ang buhay ng CB joint ninyo. Tapos, wag cable tie.